sweetly singing on a place, and the mountains in reply, echoing their joyous strain. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, praise the King of Come to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, praise the King of Kings. Sing it again. Gloria, 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 in excelsis Praise God, praise God. Purihin ang Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Pwede po bang mag-heart react muna tayo dyan? If you can hear me loud. Praise the Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. Today, napakaganda po ng ating pag-uusapan dahil ito po ay may kinalaman po sa ating series. Pero bago ang lahat, gusto ko po kayong batiin ng good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasan man po kayong panig ng mundo ngayon, gusto ko po kayo batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo. And today is December 24. Ito po ay Bisperas ng Kapaskuhan at naniniwala po ako, lahat po siguro kayo nasa mga kanya-kanya po kayong tahanan at kayo po ay ligtas. Nasan man po kayong panig ng mundo ngayon, I hope that you are all doing well. Ano man po ang ating pong pinagdadaanan, kagaya ng lagi ko pong sinasabi, naniniwala po ako mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat, lalong-lalo na po ngayong Kapaskuhang ito. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan, nasa inyo po kayong mga kanya-kanya po mga tahanan. At syempre habang po tayo ay naghahanda, nagpe-prepare ng ating pong mga hapunan o ng ating pong mga mga panghanda mamaya sa atin pong simpleng dinner with our family,
ay makinig po muna tayo habang kayo po ay naghahanda dyan. Napakaganda po ng ating pag-uusapan because today nasa fourth installment na po tayo ng ating pong December series entitled Best Christmas Ever. Pwede po bang i-type natin sa ating comment section dyan, Best Christmas Ever. Pang-apat na linggo na po ito at pang-apat na linggo ko na po kayong tatanungin para sa inyo, ano yung pinaka-best Christmas ever? Ano yung taon? What year was your best Christmas ever and why? I hope na this 2023 maging best Christmas ever dahil po yung iba siguro sa atin dahil nakakapakinig po ng mensahe ng ating Panginoon. We are hearing the good news, the gospel of Jesus Christ. I believe na lahat po tayo mas nauunawaan na natin ngayon. Ano po ba ang meaning o ang kahulugan ng Kapaskuhan? Dahil kapag alam mo ang meaning o kahulugan ng isang bagay, mas ma-appreciate mo ito at mas celebrate mo ito ng merong kahulugan at kabuluhan. Last week and even last week, pang-apat na linggo ko na po nating pinag-uusapan tong article na to ni Dr. John MacArthur, yung kanya pong 6 ways Satan is stealing Christmas, 4 o 6 na kaparaanan na kung saan ninanakaw ni Satanas ang Kapaskuhang ito sa mga tao. Sabi po niya, the majority of people in the world will miss the next Christmas in spite of all the media promotion of Christmas. Bakit? Because although many celebrate Christmas every year, including you and me, most don't know what it is about. Hindi natin alam ano ba ibig sabihin ng Kapaskuhan, ano yung purpose, and purihin ang Panginoon kung nakapakinig kayo last week sapagkat last week pinag-usapan natin ano ba meron sa kapanganakan ni Jesus? Naalala nyo pa yon? Inireveal o inire-reveal ng Kapaskuhang ito yung kanyang identity na meron siyang divine identity at meron siyang human identity. Pinag-usapan din natin last week na meron siyang yung Christmas nire-reveal, hindi lamang yung identity ni Christ, kundi yung kanyang intention. Ito ay sacrificial, ito ay sure and saving intention. So ngayon po mas mauunawaan pa natin ang Kapaskuhang ito habang mas inuhukay natin. Kaya wag po kayong bibitiw, makinig po tayong maigi sapagkat pag-uusapan natin ito. I hope na marami po tayong matutunan dito po sa series na to. I hope and I pray bago po natin i-celebrate mamayang madaling araw yung pagsalubong sa pinagdiriwang po nating mga Kristiyano, ito pong Kapaskuhan. I hope and I pray na lahat po tayo ay matututunan na natin i-celebrate ng tama ang Kapaskuhang ito and at the same time maiwasan na po natin yung maling, alam mo yon, kaalaman at mali pong paniniwala patungkol sa Kapaskuhang ito. Now, tonight, this afternoon, depende anong oras po kayo nanonood, join me tonight, this afternoon, this evening, this noon, in our topic entitled Wise Christmas. Everybody type that in the chat. Wise Christmas. Ngayon po pag-uusapan natin Wise Christmas. How to spend Christmas and the rest of your life wisely. Paano ko paano ko ipagdiriwang ang Kapaskuhang ito ng tama na merong katalinuhan? Kasi marami pong nag-i-spend ng Christmas na lalasing, marami pong nag-i-spend ng Christmas na nasasaktan sapagkat hindi nila alam kung paano i-spend itong Christmas na ito wisely. Dito po sa ating pong topic for this afternoon, this morning, depende, sa man po kayong panig, ano man ang oras na pinapanood nyo to, gusto ko pong maunawaan ninyo, paano ako, pastor, mag-i-spend ng Kapaskuhan, hindi lang ngayong Kapaskuhan, kundi yung buong buhay ko. Now, I want you to join with me dito sa Matthew chapter 2, verse 11 hanggang 12. Matthew chapter 2, verse 11 through 12. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Sabi ng verse 11, the wise men, pakitype nga po sa comment section, wise men. Wise men. Mamaya papaliwanag ko, sino yung mga wise men na yan at anong kanilang layunin, bakit sila nasama dito sa storya ng Kapaskuhang ito. Sabi po ng verse 11, the wise men came to the house where the child was with his mother Mary. They bowed down and worshiped him. Then they opened the boxes of gifts they had brought for him. They gave him treasures of gold, frankincense, and myrrh. Sabi po ng verse 12, but God warned the wise men in a dream not to go back to Herod. So they went home to their own country a different way. Purihin ng Panginoon sa pagkakabasa
ng kanyang salita. Ito pong context nito, kung aatras po kayo ng mga iba pa pong ilang pong mga verses, makikita nyo po yung verse 1. Basahin natin saglit yung verse 1 para mas makuha natin yung context. Sabi ng verse 1, Jesus was born in the town of Bethlehem in Judea during the time when Herod was king. After Jesus was born, naalala nyo yung yung opening ng season natin, si Jesus Christ isinilang, tapos ang kinausap ng mga angel, itong mga shepherds. After months or most probably years, itong mga wise men naman ang bumisita, pero hindi na po sa sabsaban, hindi na sa manger, kundi sa bahay na po nila Jesus. Sabi po ng Bible, after Jesus was born, some wise men from the east came to Jerusalem. Kaya kung babasahin nyo later on yung 2, 3, 4, 5, 6, 7, some wise men came from the east para hanapin itong wise men o itong sinilang na King of the Jews. Actually, kung titignan nyo po yung mga susunod na verses dyan, ang unang nilapitan dyan ng mga wise men ay si King Herod. At si King Herod talaga, tapos ang ginawa ni King Herod, sobrang seloso na galit. Bakit merong King of the Jews? Ako ang hari dito. Kaya kinausap din ni King Herod. Alamin nyo nga kung totoo ba na may isisilang? Alam na mga religious leaders na meron. At kaya lang nakakalungkot isipin sa dinami-dami ng pwedeng mag-enjoy sa tunay na reason ng Kapaskuhang ito ay hindi yung si King Herod at hindi rin yung mga religious leaders, kundi yung mga malalayo pa, yung galing pa sa east. Now, tignan natin ito. Who are these wise men? Ito yung mga magi. Sino ba ito? Sino ba sila? Sabi po ng ibang version sa The Living Bible, sabi they were astrologers. Sa The Message naman, scholars. Sa GNT naman, sa ibang version, they were men who studied the stars. So basically, itong mga wise men na ito ay astrologers. At itong mga magi, ito ay mga wise men, hindi po ito mga hari na may 3 haring nagsidalaw. Hindi po sila hari. Sila po ay mga magi, mga wise men, mga kingsmaker. They were magi from the east. And most likely, they came from Persia. Meron naman mga school of thought, sabi nila, they came from Saudi Arabia. Mamaya bibigyan ko kayo ng emphasis. Bakit yung ibang scholar sabi nila Saudi Arabia? It's because of the gift, mamaya explain ko. Sabi pa dyan, ito po ay ang modern day Iran ngayon. Sa panahon, if you're going to look at the map, yung ancient ito, yung lumang map, ito ay Persia. Pero ngayon, yung modern day, kung titignan nyo, Iran na po yan. And these wise men traveled around 800 to 900 miles. That's about 1,450 kilometers para makita lang si Jesus. Imagine niyo 1,450. Sabihin na natin 1,500 kilometers. Papunta ng Bicol hanggang sabihin na natin sa dulo ng Bicol ay 500 kilometers. So mula Manila, mula sa kinatitirikan sa Rizal Park, no? Mula Rizal Park hanggang dulo ng Bicol 500, tas mula Bicol bumalik ka sa Rizal Park, tas bumalik ka ulit. So 3 beses na paglalakbay, imagine mo 1,500 kilometers. Straight yun itong travel nila hindi naman ito straight. Most likely, paano nila nahanap ito? O paano nila nalaman itong King of the Jews? Kasi hinahanap nila. Most likely, itong mga magi na ito, alam nila yung writings ni Prophet Daniel. If you're going to study the Old Testament writings, lalong-lalo na yung Book of Daniel chapter 9, patungkol yan sa hindi lang second coming, kundi yung pagparito, yung prophecy, yung timeline ng pagsilang ng Messiah. At ito mga wise men na to, they were guided to look for the King of the Jews. By By a miraculous stellar event na kung saan ang tawag nila ito ay yung Star of Bethlehem, which they called his star sa Matthew chapter 2 verse 2. So inaaral nila ito, nakikita nila yung galaw ng stars. They came to Jerusalem and asked concerning the birth of Christ. And they were directed to Bethlehem. Now, tignan natin ito. Pinakita ko yung mga wise men na to. Ano yung pwede nating matutunan dito sa mga wise men na to? Bakit naging totoong wise sila? At bakit naging kakaiba yung kanilang pagbisita dito sa hari natin na si Jesucristo? Now, how to spend Christmas and the rest of your life wisely? Paano nga ba? Ano yung pwede nating matutunan ngayon? Ngayon, Pastor, Pasko na mamaya, Pasko na bukas.
Ang tanong, paano mo ba i-spend yung Kapaskuhan mo wisely? Hindi lang basta dumaan yung Pasko, hindi lang basta nalasing, o hindi lang basta nakakain, hindi lang basta, alam mo yun, nakapagsimba. Paano ko may spend hindi lang yung Kapaskuhan, kundi yung buong Christian life ko, pati yung buhay ko, ng merong katalinuhan base sa storya ni Christ kasama itong mga magi na ito from the east. Now, tignan natin saglit sa verse 11. Sabi ng verse 11, the wise men came to the house where the child was. With his mother Mary, they bowed down and worship him. Then they opened the boxes of gifts they had brought to him, or brought for him. They gave him treasures of gold, frankincense, and myrrh. Number one, how to spend Christmas and the rest of my life or your life wisely. Number one, know where to go. Pwede ba pakitype sa comment section, know where to go. Dapat alam mo kung saan ka pupunta. Kaya maraming tao ngayon naliligaw, kaya maraming tao ngayon hindi nila alam kung paano patakbuhin ang kanilang buhay. Una sa lahat, hindi nga nila alam kung saan sila papuntay. Isa sa mga pinakamahirap, pakinggang maigi, isa sa mga pinakamahirap na paglalakbay ay yung naglalakbay ka na wala kang direksyon. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Now, dito po sa Kapaskuhang ito at sa buhay natin, we must know where we are going. Ang tanong, alam mo ba kung saan papunta buhay mo? Alam mo ba kung saan, ba't ka nag-aaral? Alam mo ba ba't ka nagtatrabaho? Alam mo ba ba't ka nakikipag-relationship? Alam mo ba ba't ka nabubuhay? Know where to go para mag-spend mo yung Kapaskuhang ito. Alam mo dapat kung saan ka pupunta. Now, paano ko malalaman kung saan ako pupunta? Number one, dapat meron kang sense of direction. Pwede ba pakitype sa ating comment section? Sense of direction. Ang sabi ng verse 11, on coming to the house, ibig sabihin, alam nila kung saan sila papunta. Hindi sila nagpagod nang wala lang. Yes, napagod sila, naglakbay sila for about 1,450 kilometers or about 800 to 900 miles. Hindi po biro yun, matinding paglalakbay yun. At naniniwala po ako, hindi lang tatlo itong pumunta dito, kundi they were caravan. Meron po silang, may mga kasama po sila. On coming to the house, yes, napagod, yes, naglakbay, pero may direksyon. Ang pinakamasakit na masalimuot na buhay ay napapagod ka tapos walang direksyon yung buhay mo. Kasi maraming tao ngayon magtatapos ang taon, hindi pa rin nila alam kung saan sila papunta. Hindi pa rin nila alam anong direksyon na kanilang buhay. Well, let me tell you this, kung ayun ang pakiramdam mo ngayon, gusto ko sabihin sa'yo, it's never too late to start heading in the right direction. Hindi pa po late para bumalik o maitama ang iyong mga pagkakamali. Change is good. Gusto ko po sabihin sa inyo, change is good if it is in the right direction. Marami po kasi nagbago pero hindi naman tama yung direksyon. Marami nagbago ng relationship pero maring tao pa rin. Nag-break tapos nakipag-relationship ulit. Kaya lang, nag-change nga ng relationship pero hindi pa rin tama yung direksyon ng buhay. You see, ano pwede nating matutunan dito? Alam ng mga magi kung saan sila papunta. Alam ng mga magi kung ano yung direksyon na kanilang tinatahak. Sabi ng verse 1, after Jesus was born in Bethlehem, in Judea during the time of King Herod, magi from the east came to Jerusalem and asked. Bakit? Kasi sasambahin daw nila ito. We have come to worship Him. Now, importante sa buhay ng isang tao, ng isang Christian, na meron kang sense of direction. Bakit? Kasi kapag wala kang direksyon, napapagod ka, nasasayang ang pagod mo, nasasayang ang buhay mo, na hindi mo alam kung saan ka papunta. Sabi ni Dr. John C. Maxwell, sabi niya, until I understand where I am, I cannot get where I am going. Hanggat hindi ko nauunawaan kung nasan ako, hindi ako makakapunta sa patutunguhan ko. This is the value of a compass. Pakitype sa comment section, compass. Kaya importante po na meron tayong compass. When we are out walking or hiking and need to know where we're going in the right direction. Kaya importante meron kang compass. But we also have an internal North Star. It's that little nudge that tells us if we are on the right path to fulfilling our potential or on the wrong path, wasting energy. Traveling somewhere we don't need to go. So my advice to you is pull out the compass every once in a while and make sure you are navigating in the right direction
on your journey. Importante po sa ating pong buhay Kristiyano, importante po sa ating buhay bilang isang tao, bilang isang mananampalataya, importante po na meron po tayong compass. This is why this is very important. Napaka-importante po ng Word of God, napaka-importante ng salita ng Diyos, napaka-importante ng daily devotion, napaka-importante ng pakikinig sa salita ng Diyos. Why? Because the Word of God is our compass here on earth. At itong Kapaskuhang ito, hindi lang to basta magsiselebrate, magsasaya tayo. Christmas is a reminder that no matter where you are in life right now, whether ikaw ay dapang-dapa, matatapos ang isang buong taon, puro problema, feeling mo ang layo mo sa Diyos, feeling mo ang sama-sama mo, feeling mo ang dumi-dumi mo. Listen, Christmas is a reminder that no matter where you are in life right now, or what mistakes you have made, I want to remind you, you can always choose to change course and move in the right direction. Ito pong pinag-uusapan natin ito, hindi lang para ma-inspire ka o ma-encourage ka, but it is a call to action. It's an encouragement to take the first step towards positive change. Yes, pwede kang magbago pero may dalawang uri ng pagbabago. It's either you're gonna change for the better or for the worst. Regardless of your past, sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayon na isi-celebrate mo dapat ang Kapaskuhang ito, reminding you na meron kang tsansang baguhin pa ang buhay mo sa pamamagitan ng mensahe ng Kapaskuhan. Yes, life is a journey, and as long as you are breathing right now, you have the opportunity to steer yourself towards a better and more fulfilling path. Kaya importante po na meron tayong direksyon. Pangalawa po, nowhere to go. Paano ko malalaman kung saan ako pupunta? Dapat meron sense of direction. Pangalawa, meron po dapat sense specific destination. Pwede bang i-type natin sa comment section? Specific destination. And sabi po ng Bible, these wise men came to the house where the child was. Where the child was. Pumunta sila dito sa bahay na to kung saan nandun ang bata. Importante na meron kang specific destination. Saka yung papunta. Papunta kami doon sa bahay nung isinilang yung King of the Jews. Nung nakita nila, ito nga yun. The wise men came to the house where the child was. Hindi sila naglalakbay para sa wala lang. Meron silang direction, kaya may right direction, kaya meron silang specific destination. You see, ano pwede po nating matutunan dito, Pastor? We need to go to a place where you will get closer to Jesus. Sa Tagalog, kailangan, paano ko may spend ang aking Christmas at ang aking buhay wisely? Paano ko mabubuhay ayon sa plano ng Diyos? Pumunta ka sa lugar na kung saan napapalapit ka sa Diyos. Paano ko malalaman kung napapalapit na ako sa Diyos? Di mas nagiging kawangis ka ni Jesus. Di mas nag-glorify mo siya. We need to go to a place where you will get closer to Jesus. Sa panahon natin ngayon, Pastor, paano ko mas mapapalapit kay Jesus? Simple lang. Kaya nga meron po tayong mga prayer meeting. Kaya meron po tayong PLDT. Una, meron po tayong prayer meeting. Kaya importante, gusto mo mas makilala si Lord, umattend ka lagi ng prayer meeting. Life group and Lord's Day. Gusto mo mas makilala si Lord? Gusto mong mas mapalapit sa Diyos? Pambira, gusto mong mapalapit sa Diyos? Ayaw mong sumama sa mga life group ng mga kababaihan? Ayaw mo sumama sa life group ng mga kabataan? Ayaw mo sumama sa life group ng mga tatay, ng mga nanay? Dito po sa ating pong local church, whether ikaw ay umaattend virtually or physically, kinakailangan po meron po tayong mga life group. Why? Kasi hindi po lahat na pag-uusapan sa church dun sa Lord's Day. Bakit magkasama yung PLDT yan, pero bakit parang iisa lang yung L? Life group tsaka Lord's Day. Hindi po kasi pwedeng paghiwalayin yung Lord's Day tsaka life group. Kapag umating ka ng church, yes, tama yun, pero dapat nasa life group ka rin. Kapag umating ka ng life group, dapat meron ka rin church na inaatenan. So, importante, paano kung mas mapapalapit sa Diyos? Di umating ka ng prayer meeting, di umating ka ng live group tsaka ng ating services, mas makikilala mo si Lord. Ito malupit, mag-devotional ka. Ibig sabihin, dapat meron kang quiet time with the Lord. Yung prayer meeting, may kasama ka dyan eh. Yung live group at tsaka yung pagsisimba, may mga kasama kang iba dyan. Pero yung devotional time natin, it's just between you and God. Kaya importante po na marunong tayong mag-devotion. If you still don't know how to make your devotional, just type that in the chat, devotion.
because atin po mga ushers and online na mga kapatid natin dyan ay tuturuan po tayo, tutulungan tayo, i-connect tayo sa tamang tao. Importante po na kung gusto mong matutunan, mas makilala si Lord, pagbasa ng Bible ng tamang kaparaanan, kinakailangan po nasa life group ka. Find a life group. Find the leader. Find the life group leader. Importante po na meron kayong life group. Pang-apat, training. Prayer meeting, Lord's Day in life group, devotional life, and then trainings. Why? Importante ito kasi only wise people know where to go. If you want to grow, if you want to know Christ, listen, kapag ka may Kristo ka, mas nakakagawa ka ng mga tamang desisyon. Bakit? Kasi tuwing Pasko, ang dami nating mga pinupuntahan. Pumupunta tayo sa mall, pumupunta tayo sa Christmas party, pumupunta tayo sa reunion, gumigimik tayo. Ang dami nating mga ginagawa. Ngunit ang pinakamasakit, yung makita natin ang mga tao na ang daming pinupuntahan pero walang napupulot na katotohanan sa ating mga pinupuntahan. Wala pong masama pumunta ng mall, walang masama pumunta ng Christmas party, ng reunion. Pero siguraduhin po natin sa mga pupuntahan natin, mas makikilala natin ang ating Panginoon. They went where the presence of Jesus is. Pumunta yung mga magi, pumunta yung mga wise men kung nasan yung presensya ni Lord. Listen, ang tunay na wise, alam kung saan siya pupunta. Ang tunay na wise, hindi ang pupunta sa lugar na maglalayo sa kanya kay Jesus. Ulitin ko po, ang tunay na wise, hindi pupunta sa mga lugar na kung saan maglalayo sa kanya kay Jesus. Siguraduhin mo lang na yung mga pinupuntahan mo ngayon at yung mga kausap mo, hindi kanya ilalayo kay Jesus. Ito mga magi na ito, pumunta sila sa lugar na kung saan lalo silang mapapalapit kay Jesus. Ulitin ko dapat pumunta ka sa lugar na mas mapapalapit ka kay Jesus. Ang sabi ni Stephen Covey, sabi niya, to begin with the end in mind means to start with a clear understanding of your destination. Bago ka mag-umpisa, siguraduhin mo muna saan ka papunta. It means to know where you are going so that you better understand where you are now and so that the steps you take are always in the right direction. Kung alam mo kung saan ka papunta, hindi ka gagawa ng mga bagay na ilalayo ka para hindi ka makarating sa destination. Kung alam mo pang-engineering ka, dapat yung ginagawa mo pang-engineering. Kung alam mo pang-nursing ka, dapat yung ginagawa mo papunta sa pang-nursing. Kung alam mo magdo-doktor ka, dapat yung ginagawa mo, yung inaaral mo, yung mga pinapasok mo sa isip mo, pampuntang pandoktor. Kung mag-aabogado ka, pang-abogado dapat yung direksyon. Listen, kung papunta ka kay Jesus, siguraduhin mo na lahat ng ginagawa mo ay papunta kay Jesus. Lalo kang mapapalapit sa ating Panginoon. Ngayong Pasko at sa darating pong 2024, pumunta po tayo sa mga lugar na kung saan mas mapapalapit po tayo sa Diyos. Again, wise man o wise men know where to go. It must be a place where you will get more intimate with the Lord. Ito yung lugar na kung saan mas lalalim ka sa ating Panginoon. Ang tanong ko sa iyo, kamusta ba ang relationship mo kay Lord? Kung medyo napalayo na, it's time to get closer to God. Huwag mong hayaan na matapos ang Kapaskuhang ito na lalo kang napalayo sa Diyos. Ang Kapaskuhang ito ay kapanawagan sa ating mga Christian and even sa mga hindi pa mananampalataya para mapalapit po tayo sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pakitype nga ng amen dyan para sa point number 1. Point number 2, how to spend Christmas and the rest of your life wisely. Sabi ng verse 11 ulit, the wise men came to the house where the child was with his mother Mary. They bowed down and worshiped him. Sinamba nila. Hindi si Mary, hindi si Joseph, hindi kung sino man, sinamba nila si Jesus. Point number 2, how to spend Christmas and the rest of your life wisely. Yung number 1 po, know where to go. Pangalawa, know who to worship. Alamin mo naman kung sino yung sasambahin. We must know who to worship. Bakit? Ngayong Kapaskuhang ito, importante alam natin kung sino ang ating sinasamba. Why? By the way, remind ko kayo, ano ba ang worship? Worship is the act of showing reverence, adoration, and devotion to God. Reverence, adoration, and devotion to God. Ang pagsamba, hindi lang po ito yung, kanta tayo, kanta, awit, sayaw. Listen, I want you to listen to this very carefully. Worship is not just about singing songs to God. Worship is all about obedience to God. Worship must be our lifestyle.
Ang pagsamba po, hindi lang to basta pag-awit, pagkanta. O tara, simbang gabi na tayo, par. Ano na, outfit check, outfit check. Outfit reveal naman dyan. Akala natin ang Kapaskuhan ay patungkol lang ito sa pagpunta sa simbahan. That's not bad, that's good. As long as we are showing reverence and adoration and devotion, that's worship. And worship is not just about singing, dancing. Worship is not just about going to church. That's not bad. Singing is not bad. Singing to God is not bad. Dancing for God is not bad. Going to church for God is not bad. Kaya lang you must understand that worship is not just about those things. Worship is all about obedience to God, yung pagsunod sa kanyang salita. Kasi kahit anong ganda ng boses natin, kahit gaano makumpleto mo pa yung ilang simbang gabi, kung hindi ka rin naman susunod kay Lord sa pang-araw-araw na basis, that's not worship. Worship, why? Because worship must be our lifestyle. Hindi mo pipiliting huminga ang tao kusang hihinga yan. Hindi mo kinakailangan piliting lumangoy ang isda kusang lalangoy yan. Kahit hindi mo turuan ng aso kusang tatahol yan. Kasi yun yung kanyang nature. Hindi mo pwedeng piliting magmiyaw yung pusa kusang magmamiyaw yan. Kasi meow, yung kasi talaga yung design sa kanya. Listen, ang isang tunay na Christian at alam kung sino ang sasambahin, hindi mo kinakailangan pilitin pumunta ng church yan. Hindi mo kinakailangan pilitin na magprayan, kusa yan. Kailangan, yes, tuturuan mo, pero sa katagalan, magkukusa yan. Bakit? Kasi lifestyle dapat ng Christian ang sumusunod sa salita ng Diyos. Now, know who to worship. Ano pwede nating matutunan dito? Dalawang bagay po. Una, worship the right one. Sabi ng Bible, the wise men came to the house where the child was with his mother Mary. At doon yung baby, kasama rin si Maria. They bow down and worship Mary. They bow down and worship Joseph. No. Ang sabi ng Bible, they bow down and worship Him. Pakitype si Jesus. Come on, type na rin the chat, Jesus. Ang sinamba hindi si Mary. Ang yinukuan hindi si Mary, ang sinamba hindi si Mary, hindi rin si Joseph. Ang niyukuran at sinamba ay si Jesus. Kapatid, ngayong Kapaskuhan dapat tama ang sinasamba. Why? Kasi marami pong tao ngayon ang pumupunta sa simbahan pero hindi naman talaga si Lord ang dinadasalan at sinasamba at niluluhuran. Romans chapter 1 verse 25. Because they exchanged the truth about God for a lie and worship and serve the creature rather than the creator. Mas sinamba pa yung creature, mas sinamba pa yung creation. At hindi na sinamba yung creator who is blessed forever and amen. Ang blessed itong creator at ang kinakailangan sambay ng creator. Pero ano sabi? Because yung mga tao, they exchange the truth, ipinagpalit ang katotohanan sa kasinungalingan at sinamba at pinaglingkuran nila yung creation, hindi yung creator. You see? Ano pwede natin matutunan sa verse na ito? Sa panahon po natin ito, kahit sa panahon nila Apostol Pablo, we need to be careful about the input we allow to form our beliefs. Ano nga ba yung mga input na nagpo-form ng ating mga beliefs? Kaya careful tayo sa mga napapakinggan natin sa internet, sa social media, mga music, mga movies, na kung saan nag-glorify ang kasalanan nag-glorify ang sinful lifestyle. Yung mga values na hindi tama, yung mga katotohanan na hindi tama. Katotohanan na hindi tama. Why? Hindi kasi porket sinasabi ng isang tao na ito totoo, yan na yung tama. We must base our truth on the Word of God. Dapat careful po tayo. Let us evaluate. Si Lord pa ba ang sinasamba mo? Alam nyo ba, I found out na merong at least 5 A na posibleng nasasamba mo in replacement kay God. Pwede. Una, alam mo ba na pwede mong sambahin yung unang A? Acquisitions. Pwede mong sambahin yung acquisitions. Pangalawa, pwede mong sambahin yung associations. Pwede mong sambahin yung appearance. Pwede kang sumamba ng abilities. Pwede kang sumamba ng accomplishments. Paliwanag ko sa'yo. Acquisitions. What we have. Pwede mong sambahin yung mga properties na na-acquire mo. Yung iba sinasamba nila building. Sinasamba nila yung lupa. Sinasamba nila yung kanilang mga alahas. Yung iba naman, yung associations, who we know. Ang sinasamba natin, relationship,
yung tao, yung asawa natin, yung kaibigan natin, yung girlfriend mo, sinasamba mo, yung boyfriend mo, sinasamba mo. Kaya ka lang pumupunta ng church dahil sa babae, hindi naman para kay Lord. Associations yun, yung mga nakakasama natin. Pwedeng boss mo nga yung, pwede nga ang sasambahin mo, katrabaho mo eh. Pwede mo nga sambahin negosyo mo eh. Pwede mo nga sambahin yung trabaho mo eh. Imagine mo time sa church pero wala kang time may ang dami mong time sa trabaho, sa pag-aaral, pero wala kang time para kay Lord. Appearance, how we look, yung iba sa atin ang sinasamba yung muka, sinasamba yung pagkatao. I love myself. Walang masamang mahalin ng sarili. Pero careful lang kasi yung sobrang pagmamahal sa sarili at wala ng self-denial, it can lead us to idolatry. We are worshiping ourselves. What we do, yung abilities, magaling ako eh. Kaya hindi natin napapansin, nasasamba mo na yung sarili mo. Accomplishments, yung mga nagawa mo, hindi mo napapansin, ang nasasamba mo na yung galing mo, yung mga nagawa mo. Ulitin ko ngayong Kapaskuhan, hindi dapat sinasamba yung mga bagay, hindi sinasamba yung tao, hindi sinasamba yung sarili, hindi sinasamba yung kakayahan, yung strength, because your strength came from God. Your giftings, your skills came from God. Yung accomplishments, kung hindi naman dahil kay Lord, hindi mo ma-accomplish yan. Grace lang ni Lord. Gusto kong ipaalala sa inyo na ngayong Kapaskuhan, si Jesus Christ po ang sentro ng pagsamba. Kaya it will lead us to point number 2, worship the only one. Pwede bang pakitype sa comment section, worship the only one. Yung una po, worship the right one. Hindi sinasamba kung sino-sino. Ang sinasamba po, yung nag-iisang hari na mga hari. Ang sabi po ng Bible, the wise men came to the house where the child was with his mother Mary. They bowed down and worship, not Mary, not Joseph, not everyone, worship Him. Si Jesus Christ lang po ang dapat sinasamba. Dapat isa lang ang sinasamba, hindi kung sino-sino. Dapat isa lang po ang dinadasalan, hindi kung sino-sino. Dapat isa lang po yung niluluhudan. Dapat isa lang po ang tinasampalatayanan, hindi kung sino-sino. Sabi ng Isaiah 42:8, I am the Lord. That is my name. I will never give my glory to anyone else, nor share my praise with carved idols. Sa Tagalog, basahin natin, ako ang Panginoon. Yan ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay kanino man o sa mga Diyos-Diyosan ang aking karangalan at mga papuri na para sa akin. Kay Lord lamang po ang papuri. Hindi mo pwedeng sambahin yung asawa mo. Mahal mo yan, pero hindi mo pwedeng sambahin yan. Yung trabaho mo, mahal mo yan, pero hindi mo sasambahin yan. Si Jesus Christ lang ang sinasamba. Paano ko malalaman kung si Jesus Christ ang sinasamba mo? Meron kang panahon at ang ginagawa mo para kay Lord. Para kay Lord din naman trabaho ko. Watch out. Baka mamaya hindi na para kay Lord. Baka para sa sarili mo na lang. Para sa pera na lang. At hindi na for the glory of God. Only wise people worship Jesus. Kaya yung mga tao ngayon na nakikinig at sumasamba kay Lord, kayo ang mga tunay na matatalino. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Punta po tayo sa point number 3. Sabi po ng Bible, ito na, the wise men came to the house where the child was with his mother Mary. They bowed down in worship, sino? Jesus only. Sabi ng Bible, they opened the boxes of gifts they had brought for him. They gave him treasures of gold, frankincense, and myrrh. Pangalawa po, know what to give. Pangatlo, know what to give. Pakitype sa comment section, know what to give. Kapag Pasko, may mga inaanak ka, alam mo dapat yung binibigay mo sa inaanak mo. Pambira, inaanak mo babae, ibibigay mo baril-barilan. Siyempre dapat Barbie. Pambihira, ang inaanak mo ay medyo malaki na, tapos bibigay mo pa rin pang baby. Know what to give. Ganon din po sa ating Panginoon. Paano ko malalaman? Dalawang bagay po para sa pagbibigay natin kay Lord. Ulitin ko ngayong Kapaskuhan pong ito, ang may birthday si Jesus. So kung meron man po tayong pahahalagahan at hindi dapat kalimutan na bigyan ng regalo, dapat po si Jesus. Una, give a prepared offering. Pakitype nga sa comment section, prepared.
Pag pupunta po kayo sa church ninyo, o kung saan man po kayo nag-church, ngayon nag-church kayo dito, online, siguraduhin ninyo na after ng service natin, you have something prepared for Jesus. Offering na prepared na ahead of time. Sabi ng verse 11, then they opened boxes of gifts they had brought for him. Ang binibigay, pakinggan mabuti, ang binibigay para sa Diyos ay pinaghahandaan. Hindi ito basta-basta puchi-puchi lang na may madukot ka, na may maibigay ka kay Lord. Pinaghahandaan. Halimbawa, Sunday pa yung church. Ibig sabihin, mga Wednesday nakahanda na yung bibigay mo, Tuesday. Yung iba nga, Monday pa lang nakahanda na eh. Prepare na para sa Sunday. First, 2 Samuel 24:24, but the king said to Araunah, sabi niya, no, but I will certainly buy it from you for a price. Listen, I will not offer burnt offerings to the Lord my God, which cost me nothing. So David purchased the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. Giving to God is costly. Ang pagbibigay sa Panginoon, pinaghahandaan. Hindi ito yung parang kung ano na lang ang mabigay natin. Prepared dapat tayo sa ating pagbibigay. At hindi lang dapat prepared, dapat meron proper na offering. Pakitype sa comment section. Proper. Tama, hindi basta-basta. Sabi ng Bible, they opened the boxes of gifts they had brought for him. They gave him treasures of gold. Pakitype sa comment section, gold, frankincense, and myrrh. Gold, frankincense, and myrrh. Pakitype sa comment section, tatlo. Tatlo yung prepare at binigay nila na proper offering para sa isang hari. Listen, these wise men gave something that is due to a king. Etong tatlong mago o yung magi, tatlong matatalinong tao that came from the east, from Persia. Sabi ng iba, Saudi. Ang importante, whether ito sa Persia o sa Saudi, nanggaling ang importante, may pinanggalingan at pumunta sila kay Jesus. Itong mga taong ito, nagbigay ng regalo na nararapat para sa hari. Pakitype sa comment section, nararapat. Bigyan ko kayo ng example para this time, makikita na natin yung pagbibigay sa church kay Jesus. Every time that we give our tithes and offerings, may evaluate na natin, karapat dapat ba itong ibibigay ko? Tignan mo unang binigay kay Jesus ay yung gold. Pakitype sa comment section, gold. Makikita nyo dyan, gold is a precious metal and as such was a very valuable commodity yung gold. Even up to now naman, valuable commodity yan. Even sa panahon natin. Listen, why? Because gold is a symbol of divinity and is mentioned throughout the Bible. Pagka gold, sinisignify niyan para sa royalty yan. So yung royal metal na ito signifies Jesus' kingship. So the gift of gold, kaya nagbigay ng regalo, symbolic ito sa divinity ni Christ. Meaning si Christ kasi ay God in the flesh, hari. Nararapat bigyan ng ginto ang isang hari kasi ito yung bagay para sa kanya. Something valuable. Pangalawang binigay, frankincense. Ito pong frankincense na ito ay isang, para siyang gum, makikita nyo dyan sa picture. It is a highly fragrant. Mabango ito, lalong-lalo na kapag ito ay sinunog, inapuyan. Kadalasan ginagamit ito sa Book of Exodus. No, nilalagay nila ito, pagka ito ay naapuyan, ginagamit ito sa kanilang pagsamba, na kung saan ito yung sinasabing pleasant burnt offering to God. Ito pong frankincense, listen to this, is a symbol of holiness and righteousness. Sumisimbolo po itong frankincense na ito ay holiness, kabanalan at katuwiran. Ano sinisimbolo nito? Sinisimbolo nito yung sacrifice ng ating Panginoon, yung pagiging high priest and mediator ni Christ between God and man. Kaya merong regalo, hindi lang basta nagregalo, symbolic, may value. At itong frankincense na to, kagaya rin ng myrrh, itong pangatlong regalo. Itong myrrh ay produkto ng Arabia. Kagaya nitong, itong myrrh na ito, nakukuha rin ito sa Saudi Arabia. Pati yung frankincense. Kaya marami nagsasabi na mga scholars, possibly
Possibly, pwedeng galing sila ng Persia, modern day Iran, o possibly rin na galing sila ng Arabia. Bakit? Kasi itong dalawang produkto na to, yung myrrh at frankincense, baka ngayon nyo lang malaman ito, itong myrrh at frankincense, produkto yan ng Saudi Arabia, ng Arabia, mga spice ito. Ito namang myrrh, ginagamit ito bilang spice, ginagamit para sa pag-iimbalm, para sa patay po yan. Myrrh symbolizes bitterness, suffering, and affliction. The gift of myrrh to Christ, itong batang baby na, bata na baby pa, the gift of myrrh to the Christ child was symbolic. Symbolic ng ano? Symbolic of his willingness to become a sacrifice, fully giving himself up for all humanity. Ibig sabihin, symbolic itong regalo, hindi lang symbolic, valuable. Now, tanongin kita ngayon. Since na nagbigay itong mga magi na ito ng valuable na nararapat para sa hari, kasi na-recognize nila yung worth ni Christ, tanongin kita, nare-recognize mo ba yung worth ni Christ? Why? Bakit ko sinasabi ito? Kasi ang value ng ibinibigay mo ay nakadepende sa value ng pagbibigyan mo. Ulitin ko, ang value ng ibibigay mo ay nakadepende sa value ng pagbibigyan mo. Giving is intentional. Ngayong Kapaskuhan, ang dami nating ginastos na mamahalin, ang dami nating pinagkakagastusan, pero kapag kay Lord, hindi tayo nagbibigay ng the best. Hindi tayo nagbibigay ng tama. Giving is intentional. Ano ang bubuksan mo ngayon para kay Lord? Ano ang mga ipe-present mo kay Lord? Bukod sa buhay mo, iba kasi sinasabi, buhay. Walang masama doon. Pero ano yung something na pwede mong ibigay kay Lord that is costly na matutuwa ang Panginoon? Kasi bukod sa buhay nila, ito mga magi, nagdala pa sila ng something para kay Jesus. Listen, kapag umaatin tayo sa church, huwag ho tayong pupunta. Hindi ko sinabing lagi, may mga panahon walang-wala talaga tayo. Pero may mga panahon na alam natin na meron tayo pero hindi natin binibigay kay Lord yung tama. Never come to a king without a gift or something to give. Pastor, ito lang po ang mabibigay ko. Hindi po kagaya nung kay sister na malaki. Okay. Goods yun. Bakit? Hindi dito pinag-uusapan yung laki o liit. Ang pinag-uusapan dito, just bring something for the king. Alam kasi ni Lord kung tama yung binibigay mo based sa prinsipyo na inilagay niya sa Bible. Kung hindi, baka ang baba ng tingin natin sa hari. They gave what is due to a king. Ngayong Kapaskuhan, yung hari natin ang may birthday. Sana naman ibigay natin yung nararapat para kay Jesus. Sabi ng 1 Chronicles 16:29, ascribe to the Lord the glory due to His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Hindi lang basta sinamba. Yes, okay yun. Pero may dalang offering. Every time na pupunta ka sa church, uulitin ko, bring something for Jesus. It's not about the amount, but it's about our heart, how we value our King. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pang-apat and lastly, but God, ito na, verse 12. But God, tapos na nila sambahin, tapos na nila bigyan ng regalo, but God warned the wise men, nagbigay ng babala ang Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Huwag na kayong babalik kay Herod. Doon sa direksyon ng pagpunta nyo kay Herod. Kasi si Herod, hindi naman sincere. Uya, pag nakita nyo yung baby, sabihan nyo ako para makapag-worship din ako. Pero sa totoo lang, yung puso ni Herod, iba yung puso niya sa sinasabi niya. Yung sinasabi niya, mag-worship ako, pero hindi naman talaga. Maraming tao kagaya ni Herod. Yung sinasabi nila, mahal nila si Lord, pero hindi naman talaga nila mahal. Mahal ko si Lord, pero sa nguso lang, pero sa gawa hindi. Alam ng Diyos, ang balak ni Herod, hindi siya sasamba. Kaya sabi ni God, nagbigay ng babala sa mga magi sa pamamagitan ng panaginip. Huwag na kayong babalik doon. So they went home to their own country a different way. O wag na tayo dito. Dito na tayo dumaan. How to spend Christmas wisely and the rest of your life wisely. Pangatlo, know how to listen. Pakitype sa comment section, know how to listen. Alam mo dapat kung paano ka makinig. We must know how to listen. Paano ba makinig?
Gusto niyo paano malaman? Tanungin mo sa comment section. Lagay mo sa comment section, paano po, Pastor? Come on, type that in the chat. Una, paano ko maging wise this year at this coming year? Paano ko mabubuhay wisely? Hindi lang ngayong Pasko, kundi sa susunod pa. Una, listen objectively. Pakitype sa comment section, objectively. Ang kabaliktaran po ng objectively is subjectively. Pag sinabi pong objective, hindi ka na pag sinabing listen objectively, hindi ka na i-impluwensyahan ng feelings lang o opinion ng ibang tao. Pag nakikinig ka objectively, you are basing kung ano man yung dapat mong pakinggan, not based on your personal feelings or opinions of other people. You are basing yung mga napapakinggan on the truth, the Word of God. Pag sinabi kasing subjective listening, binabase mo yung pakikinig mo sa nararamdaman mo. Dahil nasasaktan ako, mumurahin din kita. Dahil ganito nararamdaman ko, wala akong pakialam din sa'yo. Hindi ito nakabase sa feeling, sa panlasa, sa opinion ng ibang tao o sa opinion ko. Nakabase ang pakikinig ko sa kung ano ba talaga yung tama. Kung ang tama ay ang Word of God, doon ako babase. You see, we need to listen objectively. Kasi maraming tao ngayon nakikinig dito pero ang pinapakinggan lang, yung gusto lang, yung masarap lang. Pero yung nire-require ni Lord na change, ayaw nila kasi ayaw pa nila magbago. Kaya ang mga tao na wise living, mga wise listeners. Sabi ng Proverbs 25 verse 12, a wise warning to someone who listen is a valuable as gold earrings or fine gold jewelry. Tignan nyo ha. Tignan nyo kung paano itong writer ng Proverbs, ng Kawikaan, paano niya inihalin tulad yung pakikinig. Yung importansya ng pakikinig sa isang valuable na ginto. Ang ginto mahalaga. Kahit nung unang panahon, even up to now, valuable ang gold. Earrings and mga gold jewelries, valuable yan, pinahahalagahan. Ang sinasabi ng writer, gaano pinahahalagahan etong mga alahas, ganun mo din dapat pinahahalagahan ang pakikinig. In-emphasize nito, why? Importante ang pakikinig. Imagine mo yung someone na nagbibigay sa'yo ng advice dahil may potential danger tapos hindi mo pinakinggan. Kaya maraming tao ngayong Kapaskuhang ito umiiyak. Iniwan ng lalaki, ng babae, sinaktan, niloko, na scam. Why? Kasi hindi nakinig. Sinabi nang wag muna, tuloy pa rin. Hindi nakinig. Listen, not subjectively. Kasi pastor, nararamdaman ko panahon ko na kasi crush na crush ko to Do not listen subjectively. Listen objectively. Listen to warnings. Red flag, wag muna. Kaya maraming negosyo ngayon taob, hindi nakinig sa mga mentors. Kaya maraming karir ngayon ang sablay-sablay kasi hindi naman talaga para sa'yo yan Pinilit mo lang Kaya maraming tao ngayon bankrupt. Bakit? Gumastos higit pa sa kanilang sweldo. Imagine mo, ang sweldo 20,000, ang ginastos 40,000. Ipinangutang pa, basta may panghanda lang. Kaya maraming relationship, business, career, finances, and even ministry ngayon na hindi maaayos kasi hindi pinapahalagahan yung pakikinig. Hindi nakikinig. Pakitype sa comment section, makinig. Listen objectively, not subjectively. Hindi ka makikinig dahil ito lang nararamdaman mo. Makikinig ako kasi ito tama. Pangalawa, listen obediently. But God warned the wise men in a dream not to go back to Herod. Pwede naman nilang sabihin, ayaw nga namin, malay ko ba kung si Lord ba talaga tong nasa panaginip ko? Tsaka hindi ko feel dumaan dyan. Gusto ko, feel ko kay Herod pa rin. They listen objectively and they listen obediently. So they went home to their own country, bumalik sila, whether sila ay taga-Persia, whether sila ay taga-Arabia, ang punto dito, bumalik sila to their own country on a different way. Only wise people know how to listen objectively and obediently. Bakit ko po sinasabi ito? Let me close with this. Because how you listen to a voice can make or break your life.
How you listen to the Word of God, how you listen to your pastor, leader, or your kuya, or your ate, or your mother, or your father, can make or break your life. Ang pakikinig sa tama o maling boses ay may malaking epekto sa buhay mo. Alam mo ba, maliligtas ka ng pagsunod mo. Pwede kang maligtas sa maling relationship, sa maling negosyo, sa maling career, sa maling pag-spend ng money. Kapag ikaw ay sumunod. Gaano karami ng tao ngayon ang nasira buhay kasi hindi sumunod? Gaano karaming relationship ang nasira? Gaano karaming purity ang nawala? Gaano karaming virginity ang nawala? Gaano karaming ministry opportunity ang nawala sa'yo? Ang career opportunity ang nawala sa'yo? Gaano karami ang mga blessing na dapat nararanasan mo ngayon? Kaya lang hindi mo nararanasan kasi hindi ka marunong sumunod. In conclusion, only wise men know where to go, who to worship, what to give, and how to listen. Kapatid, don't you ever celebrate Christmas or the birthday of Jesus without the celebrator. Huwag mong gugugulin ng panahon mo ngayon na nag-celebrate ka ng Pasko pero hindi mo na-celebrate yung my birthday. Verse 11, on coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped Jesus. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold and of incense and of myrrh. You see, a personal encounter with Jesus is the wisest decision that you can experience in your entire life. Surrendering your life to Jesus and experiencing Him every single day of your life is the wisest decision you can ever make in your entire life. Ang tanong ko, are you willing to surrender your will para sa kalooban ng ating Panginoon? It's up to you. Let us pray. Panginoon, we are asking for forgiveness. Patawarin niyo po kami kung may mga bagay po kami ngayong taong ito na hindi po nagawa ng maayos. Hindi po kami pumunta sa mga lugar na kung saan mas malalapit kami sa iyo. Hindi po kami sumamba ng tama, hindi po kami nagbigay ng tama, hindi po nakinig po kami but subjectively, not objectively. Nakinig kami but not obediently. Patawarin niyo po kami kung hindi po kami nakinig. But right now, we want to spend Christmas. If you're that person na feeling mo na palayo ka sa Diyos and you want to spend this Christmas wisely, it is the right time to go back to God. Ask God for forgiveness. He can restore you and redirect your life. He can save you from the things that is hurting you right now. Mahal ka ng Panginoon at ang gusto ng Panginoon ngayon ay tulungan kang makabalik sa tamang direksyon ng iyong buhay na kung saan mas lalo kang mapapalapit sa Diyos at hindi mapapalayo. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, we surrender our life to you. We are deciding right now that we're gonna celebrate Christmas wisely and the rest of our life wisely because we are deciding to follow you right now, no matter what. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po aking dalangin, aming dalangin, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pwede po ba pakitype sa comment section, Merry Christmas! Merry Christmas! Sige nga po, itag nyo mga classmate nyo, inyong mga katrabaho, inyong mga kapitbahay, at sabihin nyo, Merry Christmas! Ngayon po, dadako po tayo sa ating pong online giving. Ito na po yung sinasabi ko sa inyo. Baka naman, maalala nyo na ang my birthday ngayon ay si Jesus. And if you want to bless His church, you give your best tithes and offering for Jesus. We are tithing not on the Old Testament law. We are tithing based on the biblical principle of tithing. Let's give our tithes and offering. Deserve ng hari natin yung the best na offering. I am challenging you, bago matapos ang taong ito, you give your best to Jesus because our King deserves nothing but the best. He deserved nothing less. He deserved more. He deserved the best. Excellent giving. Dito ko na po kayo iiwan.
dahil gusto ko po kayong magbigay sa ating pong Panginoon. Gusto ko po kayong palalahanan, Merry Christmas, celebrate Christmas, hindi lang ngayon kundi bukas at araw-araw. Let's celebrate Christmas wisely. Merry Christmas from Amazing Hope Marikina Campus. In behalf of Pastor Paul, Pastor AJ, and the whole leadership, the whole membership of Amazing Hope Marikina Campus, I am greeting you all a Merry, 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 Merry Christmas. God bless you and see you next Sunday for our year-end message. Mabuhay ka. Mabuhay ang Panginoon.